Hi guys, dito pag-usapan natin 5 na pagkakamali sa isang network marketer or mga sumali sa network marketing business na hindi kumita at hindi nagiging successful dito. Indopable. 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 And siyempre, bago natin pag-usapan yan, huwag mong kalimutan na i-click yung subscribe and hit the bell button and click all para at least lagi kang ma-notify sa mga video pa natin na gagawin. And siyempre, kung ito naman po ay mapanood mo sa Facebook, siyempre huwag mong kalimutan na i-follow yung page natin. And siyempre, mag-like and mag-comment na din at malaking tulong yan para gagawa pa tayo ng ganitong mga video. Patagalin pa ba natin yan? Siyempre, simulan na po natin. And this is the 5 common mistakes ng mga sumasali sa ganitong business na hindi kumita at hindi nagiging successful. Number 1, money is in the list. Kapag ikaw sumasali sa ganitong business, dapat yung una mong isipin, dapat matutunan mo yung sistema, yung method ng ganitong industriya. Kung sumali ka sa ganitong business, dahil gusto mong kumita ng pira, yes, kumo nakikita ka ng pira. Pero lagi mong tandaan na kapag sumali ka sa ganitong business, the moment na wala kang alam, the moment na hindi ka nagiging creative at the same time, hindi mo inaral yung ganitong business, sigurado ako na hindi ka kikita dito sa ganitong business. Kasi marami kasing tao na nag-join dito sa ganitong industriya, tapos ang iniisip nila, pira, at laging nasa utak nila, kikita ako ng pira, kikita ng pira. Kaya pansinin mo, kapag sumali ka sa ganitong negosyo, at ganyan yung iniisip mo palagi, mapapagod ka, mawawalan ka ng gana, mawawala yung excitement level mo. At the same time, makasabi ka pa ng mga bagay na laban sa business na pinasukan mo. Kaya lagi mong tandaan, pag sumali ka sa ganitong industriya, unahin muna ang kaalaman. Unahin muna ang training. Kumbaga sabi nga nila, huwag mong madaliin, bilisan mo lang. Ang ibig sabihin nun, huwag mong madaliin na kumita dito ng pira, bilisan mong aralin. Kasi, the moment na natutunan mo yung sistema ng team, yung sistema ng kumpanya, okay? At ang method ng industriya, sure ako, nakikita at susunod na yung pira na gusto mo. And pangalawa, sa mali ng isang tao na sumali dito sa network marketing. And siyempre, sa mga networker, no? Isa to sa pinaka malaking mali. Stop spamming. Kasi mga kapatid, no, hindi na po uso sa mga panahon na to na numbers game. Oo, sabihin natin na meron kang napajoin, merong sumali sa'yo, pero ilang daang tao ba ang kinausap mo bago mo nadaanan yung tao na sumali sa'yo? Okay? Kumbaga, abutan ka ng siyam-siyam eh. Abutan ka ng siyam-siyam, panigurado ako. Abutan ka ng mapuprostrate ka, madidrain yung utak mo, okay? Sa kakasindang script at the same time, yung Facebook mo, laging lang nare-restrict. Kaya, tigilan mo na yung pagsisending script, tigilan mo na yung pag-a-adding, learn how to automate your business kapag dito ka sa ganitong industriya. Kung gusto mo na mas papabilis yung income mo, yung resulta mo, okay? Kailangan matutunan mo paano mag-automate ng business. Stop spamming right now. And ating number 3, fortune is in follow-up. So mga kapatid, no, marami kasing tao dito sa ganitong business, nakakalimutan na natin yung ipapollow up, yung mga client natin, yung mga prospects natin. Huwag na huwag mong kakalimutan mag-follow up. Kasi, lagi yung tandaan kapatid, dito sa ganitong industriya, meron kang makakausap, tsamba na, okay? Tsamba na kung meron kang ma-on the spot na mag-PN sa'yo. Tsamba at bonus na lang po yun. Ang marami talagang sign up, the moment na pinapollow up mo yung mga prospects mo, okay? Kasi maraming tao na tinatamad mag-follow up, okay? Parang feeling nila, hindi interested. When someone say no, it doesn't mean na hindi na sila sasali forever sa ganitong business. Malay mo, no? Kumbaga, baka yung tao, yung prospects mo na kinausap mo,
meron lang something problem, so hindi siya makapag-decide right away, no? Kumbaga, malay mo, baka bukas pag pinalo-up mo yan, baka doon na sasali. Or kung hindi man bukas, baka malay mo, 1 buwan mula ngayon, baka doon na sasali. Ibig sabihin, kapatid, no? Huwag mong tigilan yung pagpapalo-up. Okay? Oo, kasi ang tao, nababago ang desisyon, depende sa sitwasyon. Malay mo, walang problema yan ngayon. Malay mo, hindi pa nakarealize yan ngayon. After a month, malay mo, nakarealize na yan. Kung ano yung mga nangyayari sa kanya, na dapat kailangan niya pala ang ganitong industriya, as long as na meron siyang trabaho, or either gagawin niya to part-time. Kaya don't forget to follow up your client. Hindi masasali ngayon, pero sigurado ako sasali yan pagdating ng panahon. And ang ating pang-apat, okay? Isa sa mali ng mga sumali sa ganitong industriya, sa mga taong nagjo-join sa ganitong business, bakit sila hindi kumikita or bakit sila walang nangyaring resulta? Simply because ito po yung tinatawag na listening to unsuccessful people. Karamihan kasi sa atin, kapatid, no? Karamihan kasi sa atin, kapag pagkasali natin ng ganitong industriya, pagkasali natin sa ganitong business, lagi natin sinasabi sa mga friend natin, okay, friend, ganito ganyan, sumali ako sa ganito ganyan. Yun, isa yun sa pinakamalaking faktor na mawala yung excitement level mo, na mawala yung gana mo, kasi nung sinare mo sa friend mo, ang sabi ng friend mo, ay friend, galing na ako dyan, hindi ako kumita, nasayang lang yung pira na pinaghirapan ko, nasayang lang yun kasi ganito ganyan, bla 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 bla. Okay? So marami na silang sinasabi. Lagi mong tandaan, kapatid, no? Huwag kang makinig sa ibang tao, lalong-lalo na kung hindi sila successful sa karir nila. And even na hindi sila successful sa buhay, do not, okay, listen to those kind of people. Kasi kung makinig ka sa kanila, makinig ka sa mga ganong tao, lagi mong tandaan, kapatid, kung ano ang buhay nila, kung hindi mo gusto ang buhay nila, huwag kang makinig. Kasi kung ano ang buhay nila, ganon din po ang mangyayari sa'yo. Parang ganito na lang, no? Meron ka bang tao nakakilala? Okay? Meron ka bang tao nakakilala na inaabot na ng 5 years, 10 years, 20 years sa pagiging empleyado? Okay? Doon sa ano nila. Pansinin mo. Kung ganon din po yung gagawin mo, okay? Kung ano yung buhay ng tao na yon, ganon din po ang magiging buhay mo in the near future. Okay? So, ibig sabihin, dito sa ganitong industriya, mas maganda na yung mga tao na sasamahan mo, yung mas malaki ang pangarap kisa sa'yo. Yung mga taong successful sa ganitong industriya. Kasi andito ka eh. Tama? Kasi kung ano ang nangyayari sa tao na pinapakinggan mo dito, yun at yun din ang mangyayari sa'yo. Kung ikaw sumali ka sa ganitong negosyo, tapos nanghingi ka ng advice sa mga tao na hindi naman ginagawa yung ganitong negosyo, sigurado ako, hindi ka nila mabibigyan ng magandang advice. Hindi ka nila mabibigyan ng advice na mamumotivate ka, na mapupus ka. Instead, kapag pakinggan mo yung ganong tao, ma-dismotivate, kumbaga, mawala yung excitement mo, mawalan ka ng gana, okay? So, huwag kang makinig sa mga tao na hindi successful sa ganitong industriya. At huwag kang makinig sa mga tao na hindi sila successful sa karir na ginagawa nila. And ang ating panglima, letting other people commitment level dictate your energy level. Kapatid, no? Huwag mong hayaan na ibang tao ang magdidesisyon sa'yo. May sarili kang utak, may sarili kang katawan. Dapat ikaw ang magdesisyon sa'yo. Kasi maraming tao dito na sumali sa ganitong business, asawa, sumali. Tinanong din sa asawa niya. Ang asawa niya, sabi ganito ganyan, bla 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 bla. Okay? So instead na may chance na mag-grow, instead na excitement at nai-imagine niya ng pangarap niya, kaso nga lang, nagdidepende sa desisyon ng ibang tao. Kaya nawala yung excitement, nawala yung gana. Nung nawalan yung gana, nag-quit na, hindi na ginawa. At the same time, okay, nakadaan ulit ng ganitong opportunity. Ano sabi? Ganito, ganyan, na-scam ako, ganito, ganyan. Pero hindi naman talaga ang totoo. Hindi naman talaga yung totoo. Kumbaga, nagdidepende lang sa sinasabi ng ibang tao. Lagi yung tandaan, kapatid, no? Lagi yung tandaan. Mas mabilis kumalat yung mga negative kisa sa mga positive. Bakit? Kasi ang mga negative, involved ang emosyon. Kapag involved ang emosyon,
ang bilis kakalat niyan. Ang positive kasi walang involved na emotion. Kaya marami ang negative kaysa sa positive. Kaya kapatid, kung natututo ka sa video na to, okay, huwag mong kalimutan i-click yung subscribe and hit the notification bell. Okay? And kung sa Facebook mo to mapanood, siyempre huwag mong kalimutan mag-follow. Okay? And pa-like and comment na din para at least na makagawa pa tayo ng ganitong mga video na magagamit mo sa pagni-network mo, sa paggawa mo sa iyong sariling negosyo. Again, this is Dindo Pabli, the Young Mentor. Excited ako na buhay mo naman ang mabago dito. See you there.